Hello po sa inyo, Sir Red. Isa ako sa mga masasabing avid fan ninyo mula sa podcast at sa inyong YT. Hindi ko lang po matandaan yung eksaktong date kung kailan ako nagsimula na maging subscriber. Pero I can assure you na lahat ng inilalabas ninyong episodes at stories, lalong-lalo na yung mga true ghost, ay pinakikinggan ko. Ako nga pala si Eve. Sa Pilipinas po ako pinanganak at lumaki. Pero ngayon po ay naririto na nakatira sa UK. 7 years old pa lamang ako nang magsimula po na ako ay makakita at makaramdam ng mga ligaw na espiritu. Minsan pa nga po mga kakaibang nilalang at elemento. Ang unang ibabahagi ko ay ang karanasan ko nung kami po ay minsang tumira sa ipinatayong bahay ni Lola sa Marikina taong 2002. Proud na proud talaga ako na laking lola ako. Sad to say, iniwan na po kasi ako ng mga magulang ko sa lolo't lola ko nung ako ay 6 na buwang gulang pa lamang. Kaya syempre, sina lolo't lola na po ang tumayong mga magulang at kinilala ko bilang mga magulang. Taong 2000 po nang mamatay si lolo at naiwan si lola sa province ng mag-isa. Since graduate na rin naman ako noon at nagwo-work sa Manila, kinonvince ko siya na ibenta na yung bahay at bumili na lamang kami ng bahay sa Maynila para magkasama na rin po kami at maalagaan ko rin siya ng mabuti. So ganun na nga yun nangyari. Makaraan nga po ng pagbibenta ni Lola sa bahay at mula sa pera na pinagbentahan, doon po kami humugot ng aming pondo para makapagpatayo ng mas malaking bahay sa isang lugar sa Marikina. Sa 6 years ng pagtira namin sa bahay na iyon, one time lang talaga na may nakakatakot na nangyari sa amin na hanggang ngayon nga ay hindi ko pa rin po mabigyan ng paliwanag, kaya hindi ko rin makalimutan. 300 square meters po yung lupa, pero bungalow type lamang po ang ipinatayo naming bahay. Sa aming dalawa ni Lola ay malaki na po yun. Ang kwarto namin ay nasa pinakadulong bahagi ng bahay. Sa side ko, magkatabi ang kwarto ko at ang CR, at sa side naman ni Lola, ang CR ay nasa loob mismo ng kwarto niya. So madaling araw nun, nagising ako para mag-CR. Lumabas ako ng kwarto matapos kong gawin ang aking business sa CR. Pagkabalik ko sa loob ng kwarto, ewan ko ba kung bakit parang ang hirap ko nang makatulog. Kaya ang ginawa ko, nagbasa muna ako ng kung ano-ano para lamang antukin. Umupo ako sa kama at lumingon sa kanang bahagi ng kwarto kung saan naroroon yung bookshelf ko at tinitingnan ko pa yung mga title ng libro na pwede ko pang basahin. So habang nakatingin ako doon, sa peripheral vision ko talaga, Sir Red, ay may nakita akong kumislap sa tabi ng pintuan, kaya agad ay napalingon ako. Walang ano-ano. May kung anong puwersa ang tumulak sa akin pahiga sa kama, and the next thing I know, ang nakita ko ay lumulutang na ako sa ibabaw ng katawan ko habang pinagmamasdan pa ang sarili ko na parang kinukumbulsyon at nagsasalita ng lengguwahe na hindi ko alam. Yung ako na talaga yung nakatingin sa sarili ko. Doon ay binalutan ako ng takot dahil alam kong may mali. May sumapi sa akin at ako ay nasa labas ng katawan ko. Inalala ko po lahat ng dasal na natutunan ko at dinasal ko lahat yun. Naalala ko din yung sinabi sa amin noon na kapag may masamang espiritu sa paligid, ang dapat daw na isigaw, "In the name of Jesus,
I rebuke you! So yun ang isinisigaw ko ng paulit-ulit sa sarili ko. Hindi ko lang po talaga din matandaan kung ilang beses. Pero parang ang tagal ng oras na ganun ang inuulit-ulit kong winiwika. Dasal ako ng dasal, sigaw ko ng sigaw ng ganung linya hanggang sa naramdaman ko nga na may mabilis na humigop sa akin pabalik sa aking katawan. Agad ay dumilat ako at bumangon sa kama. Pawis na pawis at uhaw na uhaw ako. Parang akong nag-jogging ng ilang ulit. At the same time, takot na takot sa nangyari. Binuksan ko ang ilaw sa kwarto at kinuha yung Biblia sa bookshelf. Oo nga naman. Wala rin kasi akong kahit na anong rebulto ng santo o kahit na anumang mga bagay katulad ng holy water. Kaya marahil ito yung naging dahilan kung bakit binisita ako. So umupo na lamang ako sa kama, yakap-yakap yung Biblia hanggang sa mag-umaga at nakaidlip ako. Tanghali na rin po ako ng magising at first thing na ginawa ko ay tunguhin si Lola para ikwento lahat ng mga nangyari. Napagalitan pa nga ako ng bahagya noon, Sir Red. Deboto kasing Katoliko si Lola. Madami po siyang mga rebulto ng santo sa kwarto niya na syempre wala nga po sa kwarto ko. Kaya yun ang itinuturo niyang dahilan kung bakit tila baga lapitin ako. So ang ginawa po ni Lola, ibinigay na lamang po niya sa akin ang isang crucifix at isang rosaryo. Ilagay ko daw palagi iyon sa ilalim ng unan ko. So yun nga ang ginawa ko at talagang nakakatulog na ako ng maayos simula nung araw na yun. Ang problema nga lang, si Lola naman ang nagkaroon ng katatakutan na experience nung gabi. Ang sabi ni Lola, nagising daw siya dahil may nadinig siyang kaluskos sa kusina, which is nasa kabilang side nung pader ng kwarto niya. So tumayo po siya para i-check kung ano yung gumagawa ng ingay at baka mamaya ay may magnanakaw nang nakapasok sa bahay. Pero pagbukas daw niya ng ilaw sa kusina, wala naman daw siyang nakitang kakaiba. Kaya bumalik siya sa kwarto niya. Pagbukas pa lamang nga daw ng pinto ng kwarto niya, nagulat siya dahil lahat daw ng santo niya o yung rebulto ng mga santo niya ay nasa sahig na pero wala naman daw nabasag ni isa. Sa takot ni Lola, kinatok niya ako at kwento yung nangyari. Sabay na ipinakita sa akin ang mga rebulto ng santo na nasa sahig. Pinulot na lamang namin lahat iyon at inayos sa kanilang kalalagyan. Pagkatapos nun ay nagdasal kaming pareho at doon na rin ako natulog kasama ni Lola sa kwarto niya. After a few days, Sir Red, ay kumontak din kami ng isang pari para ipabless ulit yung buong bahay. Simula naman noon, wala na rin po kaming ibang na-experience na kakaiba. Hanggang sa napagdesisyonan po namin na muling ibenta yung bahay para makahanap o lumipat sa ibang lugar. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.